Bahay rin po tayo. Maynila na po ako. Diyan lang po ako nakatira din po. At sa 6 na taon na namuno si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayun po, di ba? Diyan lang po. Halos pag nasusunugan po rito sa Maynila, parati po ako umiikot. Nagmumotor lang ako dahil kapitbahay lang tayo. Masikip po yung daan dito, kaya pinapasok ko talaga yan. At ngayong araw na ito, 3 barangay pala ang pupuntahan ko. Barangay ito 420, barangay 448, 439 at barangay 581 Sampaloc. Dahil nung Sabado, nung nabalitaan ko na nasunugan rin po dyan sa barangay 581, sabi ko pupuntahan ko rin po. At kanina galing po ako ng Valenzuela para mamigay rin po ng tulong. In fact, nandito ang kanilang masipag na mayor, kapitbahay nila po ito, si Mayor Wes Gatchalian. Palakpakan po natin. Dito rin po si Councilor Ricard Enriquez. Palakpakan po natin ng Valenzuela. Sabi niya, sasama sila rito dahil kapitbahay naman po ang Valenzuela na Botas, di ba? Halos magkakasunod yan. At yung mga constituents naman ninyo, minsan nagtatrabaho mga taga Valenzuela rito, kayo naman minsan nagtatrabaho sa Valenzuela. Dito rin po si Mr. Efectivo Philip Salvador. Palakpakan po natin. Bili pa ko sa'yo, may asing ka pa. Ayan po yung mga kabats mo. Ano na lang, mga kabats si Kuya Ipe. Ayun, pilihan sila sa likod. Sino po nakapanood sa inyo ng pelikula ni Kuya Ipe? Sino po nakapanood sa inyo ng Betamax ni Kuya Ipe? Wag na ho. Senador, partner, wala naman akong Betamax, hindi naman akong Gold Star. Action star ako, hindi po ba? Masyado ka namang defensive, wala naman akong sinabi. Wala ba? Ang sinabi ko lang, totoo lang, bata pa ako, 7 years old pa lang po ako, 44 years ago yon. Ang pelikula mo napapanood sa Betamax. Yung action niya, una Betamax bago nag-VHS, tapos naging DVD. Ano? DVD. Napapanood ko yung si Philip, bata pa ako. Kahoy pa yung sinihan, pinapanood ko na siya. Idol ko po siya sa pelikula, Thank You. Pero hindi sa totoong buhay. Teka muna, bakit pa naman? Ang dami mong anak, alam mo magayahin kita. Wala naman kayo agad. Hindi. Mabait po yan si Philip Salvador at alam nyo, nandito po siya para magpasalamat rin po sa inyo. Kanina marami po lumapit sa akin, nagpapasalamat sa mga tulong. Sabi ko, wag ko kayo magpasalamat sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil binigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon na manerbisyo po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko sasayangin yung tiwalang binigyan niyo po sa akin. Number 2 ako dito sa Maynila, ha? Nagkakapitbahay tayo, ha? Turing niyo po ako na kapitbahay. Noong 1 linggo nga, may nasunugan sa isang barangay na, nagmotor ako. Pagdaan ko, biglang tinawag ako ng may kumakain doon sa tabi. Palabok. Nilibre ko sila ng palabok. Sarap ng palabok nila. Nakalagay pa sa planggana. Totoo. Pero masarap, ha? Sobrang sarap. Paborito ko yung palabok. Wala po akong arte sa katawan. Kung anong kinakain ninyo, ganoon din po ang kakainin ko. Kung anong sasakyan ninyo, ganoon din po ang sasakyan ko. Kung anong maglalaro ninyo, maglalaro rin ako ng basketball. Sabi mo lang. 10. Kita nyo? 3 points to. Sino makatalo sa akin? Bigay ko sapatos ko. Sit out tayo, sit out. Sino nga mahilig mag-basketball dyan? Yan. Pero kanina yung apo nung nasunugan, sana ba? Mamaya. Saka sandali, ha? Hanapin ko lang. Mamaya, shoot out tayo, ha? Mamaya, pag next.
mga kababayan ko, meron lang po akong dalang konting tulong sa inyo ngayong araw na ito. Konti lang po to, pambili nyo ng pagkain, grocery, itong mga container, magagamit nyo ito sa pag-igip ng tubig. Alam kong kailangan nyo po ito ngayon. At saka meron lang mga damit, mga bola. Huwag kayong magagawan sa bola. May dala po akong bola para sa inyo. Pero patawarin niyo po ako, yung ibang bolang dala ko, walang hangin. Okay lang? May vulcanizing ba kayo? Pero pag nagmamadali kayo, pwede niyong lapitan si Philip Salvador. Marami siyang hangin sa tiyan niya. Minsan tumutunog yung pantalon niya sa kotse kami. Pag nagreklamo ako, siya pa ang galit. Huwag ko raw amuyin, nakikiamoy lang daw ako. Ngunit pinapatawad ko na siya dahil 71 anyos na po si Philip Salvador. Pero, may asin pa yan! Oy, bumabawi ka. Magkasama kami ng isang linggo doon sa Mindanao sa Visayas. Pagsakay namin sa sasakyan, basang-basa yung damit. Mainit ang panahon. Pagsakay namin, naamoy ko. May asin pa siya. Oy! Ay nako, lapitan niyo ako, yakapin niyo ako. Tignan niyo kung may asin yung amoy niya. Pero huwag kayo mag-alala. Binilihan ko na siya ng tawas. Pinapasaya lang namin kayo. Alam kong malungkot kayo ngayong araw na ito, di ba? Pero habang buhay tayo, huwag ko kayo mawala ng pag-asa, magtulungan tayo. Kaya po ako narito para makatulong sa inyo at makapag-iwan ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdadalamhati. Dahil mahal ko kayo rito sa Maynila. Sa totoo lamang po. Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa inyong tiwala. Hindi ko sasayangin inyong tiwala. Gusto kong pasalamatan si Barangay Captain, ang ating masipag na Barangay Captain, Michael Rinala. Palakpakan po natin. Si Kagawad Rodrigo Bernas Jr. Kagawad, asaan? Ayan, si Rodrigo. Kamag-anak ko, kasi Goren Rodrigo. Kagawad Lalaine Castelo. Palakpakan natin. Kagawad Honestly Bautista. Kagawad Florida Ami. Kagawad Leo Austria. Saan si Kagawad Leo Austria? Parang coach ng San Miguel to ah. Ito ba yun? Hindi. Iba? Ito pangalan eh. Kagawad Belvin Macanip. Kagawad Jose Policarpio. Secretary Rudilinda Domingo. Saan dito Secretary? Auntie. Kamag-anak ko rin kasi ang apelido niya Domingo. May Goren sa dulo. Treasurer Renaldo de los Reyes, palakpakan natin. Andito rin po ang ating NSA, Architect Nathan Norada and Marie Dimag Maliw. Alam nyo na dito ang NSA para mag-validate rin po sila dahil may programang IHAP ang NSA na isinulong natin noon. Yung pagbibigay po ng housing materials kung sino po yung qualified. Palakpakan rin po natin ang ating NSA. Mga kababayan ko, bilang chairman ng Committee on Health, Sports and Youth sa Senado, gusto ko lang pong i-report sa inyo na I have authored 19 laws. I have principally sponsored 94 laws at kasama na dito yung mga hospital bills, yung pagpapalagdag ng mga hospital beds. I have co-authored and co-sponsored 191 laws. At isa sa ating batas na isinusulong noon na batas na ngayon, ito pong Ligtas Pinoy Centers Act. Ito pong batas na ito, ang layunin po ng batas na ito, Republic Act 12076, ay maglalagay po ng mga evacuation center sa kada syudad at munisipyo. Dahil ang hirap po ng sitwasyon natin, di ba pag nasusunugan, nasa tent. Pakita mo, naka-tent. Kawawa naman po mga kababayan natin, maaaring magkasakit. Dapat po meron tayong maayos na evacuation center. Ako po ay nananawagan sa DPWH, batas na po ito, imbis na unahin nyo yung mga walang kwentang proyekto na hindi napapakinabangan ng mga kababayan natin, dapat po unahin itong mga evacuation center para sa mga kababayan natin na sunugan at nasalanta ng bagyo. Pangalawa po, nag-file po, batas na yung Ligtas Pinoy Centers Act. Ito naman pong nag-i-file ko, ito pong Department of Disaster Resilience. Ito pong Senate
bill na aking sinusulong ay maglalagay po ng departamento na para sa mga biktima ng disaster. Halimbawa, bagyo, sunog, baha, putok ng bulkan, merong isang departamentong tututok sa inyo sa pangangailangan. Hindi yung pasa-pasa. Ngayon, antayin nyo, bukas, darating ang DSWD. Bukas na, sa susunod na araw, dapat may maayos na koordinasyon. Bago pa dumating yung bagyo o pagkasunog pa lang, andyan na yung pagkain ng DSWD. Andyan yung DPWH, ayusin yung kalye. Yung putol na kuryente, andyan po yung Department of Energy. Ang Department of Disaster Resilience, yun po ang departamento, kung may sa batas, natututok sa mga nasunugan, nabahaan at nalindol para hindi kayo ipapasa-pasa sa iba't ibang opisina, nakatutok talaga para sa inyo. At patuloy ko pong isusulong yung mga departamento makakatulong sa ating mga kababayan. Ngayon po, yung sabi ko kanina, may dala po akong konting tulong sa inyo. Importante, matawid muna natin itong nangyari sa inyo. At bukas po ang aking opisina para sa inyo. Bilang chairman ng Committee on Health, Sports and Youth. Sa health naman po, meron na tayong 167 na malasakit center, di ba? Dito sa Maynila, maraming malasakit center po. Lapitan nyo lang po ang malasakit center. Para po yan sa Pilipino. Karapatan nyo po yan, pera nyo po yan. Pangalawa po, Super Health Center. Yung panganganak, dental laboratory x-ray, dyan na po gagawin. Pangatlo, Specialty Center, batas na po yan, yung Heart Center, Cancer Center. Sa loob ng 5 taon, maglalagay po ng mga Specialty Center. Chairman din po ako ng Committee on Sports. Ayaw ko po masayang ng inumpisahan ni former President Duterte na labanan ng kriminalidad at ang illegal na droga. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Mga kababayan ko, sports ito, Kapitan, kung may panliga ka rito, inter-basketball, inter-puro, tutulong po ako para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. At gusto ko po batiin si Mayor Isko Moreno, Vice Mayor si Atienza. Magtulungan tayo para sa ating mga kababayan dito po sa lungsod ng Maynila po. Ngayon, konting tulong lang naman po itong akin. So, ulitin ko, bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat at mahal na mahal ko kayo rito sa Barangay 420. Tawagin nyo lang po akong Kuya Bongo kahit saan tayo magkita. Makita tayo sa kanto dyan. Nakapitik na ako. Madali naman tandaan pangalan ko. Pumunta kayo sa kanto. Ang maalala nyo parate, ano ba yung, kita nyo yung traffic light? Ano yung green? Go! Pag gutom na kayo, bibili kayo ng manok. Chokes to? Ano pangalan ng dating Pangulo? Rodri? Anong paborito namin ulam? Mong? Anong tawag sa mahilig sa alak? Laseng? Hoy, huwag yung ibili ng alak. Mamaya yung ipaninigay ko ha. Bili ko ng pagkain ha. O meron pa ako isang tanong. Sa mga mahilig uminom ng alak, huwag kayo magmaneho pag nakainom. Delikado yan. Pag may nangyari sa inyo, ako maalala nyo pag kayo ay na. Kita nyo. Isa pa, anong paborito nating araw? Walang trabaho. Linggo! O, sino Bisaya dito? Bisaya? Si Mario Sir. Ako, isang Bisaya na Batanggenyo. Pero sinong Ilonggo rito? Lente, parenti ko, ante. Ilonggo. Ante ko siya kasi ang tawag sa kanya, Ilonggo. Pangalan ko, Bongo. Kaya. At isang question pa. Anong paborito nating araw sa Bisaya? Domingo. Anong paborito hotel ni Philip Salvador? Ngayon pa, Kapitan, ngayon ko lang nalaman, dito pala sa barangay ko, napakarami. Napakaraming marites. Palapakan rin natin. Alam niyo si Philip Salvador, kahit tapos na eleksyon, kahit hindi siya pinalad, dahil sa pagmamahal niya sa inyo, ako po, nagpapasalamat rin po sa mahigit 10 milyong bumoto kay Philip Salvador. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi tayo pinalad, pero yung puso nyo nasa akin din, okay na ako doon. Okay na ako doon. Ang pagmamahal po sa akin ni Yorme, pinakita naman po niya sa akin. Kayo po ang nagpakita niyan. Kaya, maraming salamat po sa inyo.
Sana yung, sino yung makipag-shoot out sa akin? Okay, sino yung tatalo sa akin? Bilang chairman ng Committee on Sports, hinihingan niyo po ang mga kabataan to get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Ngayon, gusto ko mag-basketball ka, anak. Shoot out tayo. Pag natalo mo ako, ibibigay ko ang sapatos ko sa'yo. Pag natalo ka, ibibigay mo ang sinelas mo sa akin. Pero pag natalo mo ako, bibigay ko sapatos ko, bibigyan pa kita ng pang-pedicure. At kanina, yung apo ng nasa wake, no? Bibigyan ko rin ng sapatos. Sana yung anak ko naman yan? Dito ka lang anak, ha? Sandali. Sabay. At saka mamaya, yung mga hindi nanalo, liliprehin ko ng ice drop. Ayun, no? Ayun, pakita mo yung ice drop mo. Suki ko yan. Kaya tangkilikin natin ang sarili natin. Tulungan natin mga vendors na mga maliliit. Tulungan natin sila. Naghahanap buhay ng marangal at maayos po. Ngayon, umpisahan natin ang shoot out namin. Ano po kano mo? Tayo. Sinelas na lang ako. Naportoy makasin. Portoy. Ayos.
bagay sa kanya. Wala ka sa pekya. Sa sunog. Tigil lang kita. Yun! Yun! Yan! Ayos! Kaway ka naman dyan doon! Hey! Sana all! Bro! Ito na bro ah! Ice cream na! Ice cream! Ice cream! Ice cream! Wala, wala. Ayos ah! Pila, pila.